Alright, mega love shout out mga kabsat. Nako po, Diyos ko Lord Rudy. Ito na naman mga bagong update dito kay Attorney Enzo Recto. Dinadalaw ni Maestro Mabsat. Ito na po, Diyos ko Lord. Siguradong mabibwisit na naman. Walang iba kundi mga garapata, Diyos ko Lord. O ito Mabsat, 1 hour ago. Kung hindi nagbayad ng 6% donor tax si Marcoleta, Mabsat, pwedeng kasuhan ng BIR. Panibago na namang kaso ito kay Marcoleta maliban doon ay ginato sa kanya. Talagang sakit sa ulo nito. O sige, pakinggan nga natin to, Diyos ko Lord. Here we go. O sa mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like at subscribe, Mabsat. Here we go. Are you okay? Wait lang, daming harang ni Attorney Enzo Recto. 6% donor tax pala. Ilang milyon yun? Malamang milyon din yung tax nun. Okay, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Pasok, Attorney! Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mayroon ngayong interview may interview ngayon, yung tungkol sa kaso ni Marcoleta yung sa susi niya, yung sa COMELEC. Oh, 'di ba? Controversial yun ngayon. Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, hindi, ang totoo niyan, kaya hindi nakakapag-decide ang COMELEC sa ngayon. Sabi ni Ping Lacson, kaya hindi nakakapag-decide ang COMELEC sa ngayon dahil napipressure yan. May isang ma-impluensyang grupo, special interest group niya, na nagpipressure sa commissioners ng COMELEC na huwag pumirma. Ano yon? Hindi niya pinangalanan kung sino. Alam nyo na kung sino yun. Alam nyo na kung sino yon. O ngayon, mga kabunyog, mayroong bagong development. May in-interview yung spokesperson ng BIR. Pati pala sa BIR, may problema si Marcoleta, mga kabunyog. May problema. Bakit may problema? O di ba ganito ang pagkakasabi ni Marcoleta? Kung depensa ni Marcoleta, yun daw donations na binigay sa kanya, binigay daw sa kanya yon bago pa yung kampanya sa eleksyon. Yung mga donations na yon. Kaya, gamit yung sinasabing Piñera Doctrine, hindi pa naman siya kandidato. Yan kasi yung nakalagay sa Piñera Doctrine. Ang pagiging kandidato nagsisimula sa start ng campaign period. Kapag hindi pa campaign period, hindi ka pa kandidato. Kailan ba ang campaign period ng mga senador? Mga February yan. Ang alam ko, noong nakaraang elections noong May 2025, February 8 yata yung start ng national campaign. Kasi ang party list kasabay ng senador eh. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Marcoleta, ang depensa niya, hindi siya liable sa election offense dahil hindi pa naman siya kandidato noon. Bakit hindi siya kandidato? Natanggap niya daw yung mga donations na yon na hindi niya dineclare nung panahon pa ng hindi pa kampanya. Dahil hindi pa kampanya, hindi pa siya kandidato. Dahil hindi pa siya kandidato, hindi pa siya liable sa election offense. Ganun yung kanyang line of defense. Doon yan sa COMELEC. Pero ito pala yun eh. Sabi naman ng BIR, kasi in-interview eh. Nandun si Ronald Llamas dun sa interview na yun eh. Saka si Ed Linggaw. Papanood ko yun. Sa historiko yata yun eh. Sabi nung tagapagsalita ng BIR, kahit hindi siya kandidato o hindi pa campaign period nung natanggap niya yung donations na yon, dapat nagbayad siya ng donor's tax na 6%. O yun. So may pananagutan pa pala sa BIR. Nagbayad ba ng donor's tax si Marcoleta? 6%. Ilan ba yon? Ilan ba yung donations na yon? Parang 150 million yata yung donations na yun eh. 150 million yun, di ba? 150 million yung donation na yun.
Kasi ganito, ang naging problema kasi ni Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Pagkatapos kasi ng eleksyon, magsasubmit ka ng SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures. Required yon. Bawat kandidato, partido, party list, magsasubmit ka. So after nung elections, nag-submit si Marcoleta, ang election expenses niya, 150 million yan, 152 million. O, 152 million ang election expenses niya. Ang problema, nag-submit naman siya ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. 52 million. 50 million, ganon. Adi, ang tanong doon, paano ka gumastos ng 150 million sa eleksyon, tapos ang SALN mo o net worth mo ay 52 million? Naging kontrobersya yun ngayon. Kaya Ngayon, nga, may programa si Marcoleta sa Net25, yung saganang mamamayan. Ang sabi niya, alam nyo, ang totoo, hindi naman talaga sarili ko lang na pera ang ginastos ko dyan. Maraming nagbigay sa akin ng donations. nagyabang pa. Kaya, ang totoo, hindi ko na lang dineclare yun sa aking SOSE kasi sabi nung mga nag-donate sa akin, wag ko daw sabihin. Yun, ganun yung paliwanag niya. Problema, mali yung ganung argumento. Hindi pwede yun. O ngayon, nagbago ng argumento si Marcoleta. Ang argumento niya natanggap niya daw yung donations bago ang campaign period. Dahil hindi pa naman campaign period, hindi siya kandidato. Piñera doctrine yan. Kaya lang ngayon, ito naman yung problema. Ito naman yung problema. Ang problema dyan, sabi ng BIR, ay kahit natanggap mo yung donations bago ang kampanya, dapat nagbigay ka ng donor's tax na 6%. Yun lang. Dapat nagbigay ka ng donor's tax na 6%. I'm sure you've heard already about the issue with Senator Rodante Marcoleta. Tumanggap daw siya ng mga donation na ginamit niya sa kampanya, but in his defense, sabi niya the donations were made before the campaign period started, meaning that he was not yet a candidate at that time. We talked actually to COMELEC yesterday or last night. Ang sabi ng COMELEC, kasi kung ganun ang argumento, ang BIR ang mukhang kailangang tumingin dun sa issue at hindi ang COMELEC. Dahil ang tanong doon ay, ito po ang tanong ko sa inyo. In that case po, should Senator Marcoleta have paid donors tax for any contributions or donations that he accepted before he became an official candidate with the start of the campaign period last year? For collections, for donations naman po kasi for campaign period, that was granted before the election period, is dapat subject sa donor's tax po. Subject dapat sa donors tax po. Tama ho? Yes po, yun I po. got you right. So he should have paid donors tax if he insists that it is not covered by the campaign period because it was done before the start of the campaign period. Magkano po yung donors tax dapat? How much would that be in percentages? It's 6% po of the amount, donated amount. Okay. I don't know if you can answer this, but would the BIR have any record of any payment of the donors tax by the good senator? We will check on that po. Or if we have, we can check po on his filing po kung nabayaran po yung donor's tax. Yan yung problema doon. Ang tanong, nagbigay kaya si Marcoleta ng donor's tax na 6%? Makikita yan sa BIR. Makikita yan sa BIR. Kung nagbigay. Kaya sabi ng BIR, kapag hindi siya nagbigay, may pananagutan siya. May pananagutan siya. Kung talagang sinadya niya yon na hindi siya nagbigay, alam niya namang dapat siya magbigay, magbayad, sinadya niya, kasong kriminal din yan. Kasong kriminal yon. Kasi deliberate yung hindi mo pagbigay. Lawyer ka? Alam mo naman dapat magbigay ka ng donor's tax tapos hindi ka nagbigay? Criminal offense na naman yan under sa ating code, National Internal Revenue Code. 'Di ba? Mayroon ang hindi kasi pagbabayad ng tax, kapag deliberate, sinadya mong hindi ka nagbigay, alam mo namang dapat ka magbigay. Criminal case 'yon. Pero kung hindi mo sinasadya, hindi mo alam, nakalimutan mo or anong rason mo, hindi criminal case yun. Sabi ng BIR, napapanood ko yun yung paliwanag. Pwede ba siyang kasuhan ng criminal? Yes. Kung alam niya naman na dapat magbigay siya, at sinadya niyang hindi magbigay, ibig sabihin,
tinakasan niya yung responsibilidad na yon. O yan mga kabunyog. Kaya ano ito kung mga kasong kinakaharap ni Marcoleta doon, pwedeng sa BIR, tax offense, mayroon ding sa COMELEC, election offense, at mayroon pang sabi pa nga ni Senador Ping Lacson, indirect bribery. Bakit? Tumanggap ka ng pera Kahit walang kapalit yon, basta tumanggap ka ng pera, indirect bribery yon. Kasi kung may kapalit, direct bribery yon. O di ba sinabi na rin niya ni Senador Ping Lacson? Shout out kay Kilabot Gaming Recafort. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, aabangan natin to. Ang daming ang dami ng kaso ni Marcoleta dahil doon. Mayabang kasi si Marcoleta, sabihin niya ba naman? Hindi ko dineclare dahil sabi nung mga nag-donate sa akin, wag ko daw di-declare sila kaya zero yung donation ko. Inamin niya pa sa live television. Kaya kinasuhan siya ng mayroon pa nga palang kaso si Marcoleta, perjury. Kontradaya ang nag-file. Bakit perjury? Sa susi, sinumpaan mo yun Subscribed and sworn yun Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Tapos ang dineclare mo doon, zero donations. Diyos ko Lord. Perjury yun. Kaya ang dami, ang daming kaso. Perjury, indirect bribery, sabi ni Ping Lacson. Tapos sa tax, kung hindi siya nagbayad ng tax, ng donor's tax, liable din siya. Tapos election offense, yung hindi mo dineclare yung donors mo. Kaya lang yung election offense case, yung SOSI case, yun yung medyo controversial kasi hindi pa linalabas yung desisyon. Sabi ni Garcia, komplikado na daw kasi ang kaso ni Marcoleta. Sabi naman ni Ping Lacson, hindi, may may nakarating sa akin. Reliable information galing sa loob mismo ng COMELEC. Pinipressure daw ang mga commissioners. Galing kay Lacson yan Galing kay Lacson yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dito kay Marcoleta. ang daming problema ni Marcoleta dahil lang doon sa niya na yon. Mayabang kasi siya, sinabi niya mismo sa live programa niya Sabi niya, hindi, nakatanggap ako, kaya lang hindi ko na dineclare. Kasi sabi ng mga donors ko, huwag ko daw i-declare. Yun, inamin niya. Ayan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Salamat. Bunyog! Salamat, Attorney Enzo. Nako po, si Marcoleta, mga kakabsat, mukhang may haharapin na naman panibagong kaso. Diyos ko Lord. Naspak manan. Geraldo Ramirez, shoutout kabsat. Diba? Mark Bon Jovi, Aurelia Odenya, Allen Valencia, Diyos ko Lord. Marcoleta, kaya pa ba? Well deserved, Diyos ko Lord. Tingnan pa natin itong isa. Actually, meron pa maganda siyang topic si Attorney Enzo dito, yung latest niya. Isabay na